ang mga mas nagbibigay. Sila ang pinagpapala. Kaya huwag tayong magsawang maging biyaya lalo na sa mga taong sa puso natin napalapit na. Ikaw kabarangay, gaano mo kamahal ang iyong pamilya? Dear Papa Dudut, isang magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Errol. 32 years old at kasalukuyang naninirahan at nagtatrabaho dito sa London, United Kingdom. Kasama ko po rito ang mag-ina ko at dito ko na rin nakilala ang asawa ko. Taga rito po siya, Papa Dudut, pero mahal na mahal po niya ang kulturang Pilipino. Malapit din siya sa pamilya ko sa Pilipinas at palagi kaming umuwi tuwing Pasko hanggang Bagong Taon. Pero hindi po love story namin ng wife ko ang gusto kong i-share sa inyo, kundi ang kwento ng pamilya namin. Papa Dudut, tubong masbate po ang angka namin pero napadpad kami sa Rizal. Hindi kami mayaman pero hindi rin naman po naghihikahos. Dati pong machine operator ang tatay ko sa Pasig bago sila nakapagpundar ng telahan at tindahan ng mga damit sa bayan ng Taytay. Yun na po ang magkasama nilang pinagkakabalahan ng nanay ko hanggang sa kasalukuyan. Dalawa lamang po kaming anak nila, bunso ako at may nakakatandang kapatid ako na si Ate Aida. 5 years ang tanda niya sa akin. Close po kami ng ate ko, Papa Dudut. Role model ko siya dahil mabait siyang anak at lagi niyang napapasaya ang mga magulang namin. Pero noong 18 years old na siya ay nabuntis siya ng boyfriend niya at nalaman niyo ng parents namin. Nagkasamaan sila ng loob pero sa huli ay pinatawad at tinanggap pa rin nila si ate. Kaya lang ay hindi po tumagal yung pagsasama ni na ate at ng boyfriend niya. Pagkatapos ng 5 taon ay nalaman ni na mama at papa na sinasaktan siya nito physically at ng bababae pa. Pinaghiwalay sila ng mga magulang namin at simula noon ay sa bahay na namin tumira sina ate at ang pamangkin ko. Para sa akin ay walang kaso yon dahil mahal na mahal ko po silang pareho, Papa Dudut. Sino yan? Ako to, ate. Sandali lang. Ate, umiiyak ka ba? Ha? Wala to. Napuwing lang ako. Napuwing ka dyan. Ate, di mo ako maluloko. Halata namang umiiyak ka oh. Kahit kailan talaga wala akong maitatago sa'yo. Kilala kita. Magkapatid tayo. Anong problema? Wala naman. Oh, teka. May kailangan ka ba? Sabi kasi ni na mama at papa, hindi ka pa raw nagdi-dinner. Kararating ko lang galing school. May ginawa kasi kaming project. Yayayain sana kitang kumain. Ganon? Oo, kaya tara na. Wala akong gana eh. Mamaya na lang siguro. Sabi ko na eh, may problema ka talaga. Yun yung dahilan kaya ka umiiyak no? Oo. Pwede naman natin pag-usapan. Ikwento mo sa akin para gumaan yung nararamdaman mo, ate. Pero baka nagugutom ka na. Makakapaghintay naman yung sikmura ko. O sige, pasok ka muna. Sige. Upo ka na lang dyan sa kama. Iusog mo na lang yung mga damit na natupi ko na. Mga nilabhan ko yan kanina. Sige, ate. Huhulaan ko. Tungkol na naman ba yan dun sa dati mong kinakasama? Oo eh. Tinawagan mo na naman ba siya, ate? Oo, pero nalaman ko may iba na siyang kinakasama. Ha? Seryoso ba yan? Seryoso.
Tapos sinabihan niya ako na hindi na siya makakapagbigay ng sustento sa anak namin. Nag-iipon daw kasi siya ng pera para dun sa panganganak ng bago niya. Kapal ng mukha na. Anong sinabi mo sa kanya? Katulad nung dati, naghalit ako. Tinanong ko kung paano niya nagawa sa amin ang anak ko na basta na lang ipagpalit sa iba. Pero sinumbatan niya ako. Ako naman daw yung umalis at kami yun ang iwan sa kanya kaya wala akong karapatang magalit. Matagal ka na niyang niloloko, tapos sinasaktan ka rin niya. Lakas naman ng loob niya na sisihin at sumbatan ka. Ay, ate naman. Bakit hanggang ngayon gusto mo pa rin makipagbalikan sa lalaking yun? Hindi ko rin alam ang sarili ko. Alam ko naman na hindi ko deserve na saktan at abusuhin pero parang hindi ko naman kaya mawala siya sa akin. Kaya lang, mukhang wala na talaga. Hindi na maaayos yung pamilya namin kasi may iba na siya. Sorry ate, pero para sa akin, matagal nang sira yung pamilya niyo at kasalanan niya yun. May kasalanan din naman ako. Siguro kasi hindi ako naging sapat sa kanya. Ang sabihin mo, masyado siyang mapaghanap. Kung pwede ko lang talagang pangahan ngayon yung lalaking yun, gagawin ko. May ganti man lang kita sa kanya. O kaya kahit isang malakas na sapak lang ate. Talagang ayaw mong naagrabyado ang ate mo Ayoko talaga. Kaya nga ang saya ko nung naghiwalay na kayo eh. Kaso, nakakalungkot din naman ngayon kasi mukhang di ka pa rin okay. Ang hirap naman kasi maging okay. Hanggang ngayon kasi, mahal ko pa rin siya. Pero kailangan kong kayanin para sa anak ko. Hindi ka naman namin minamadali na maging okay agad ate. Basta kahit na anong mangyari, nandito lang kami ni na mama at papa. Lalo na ako. Pwede mo akong kwentuhan. Makikinig ako kahit na paulit-ulit pa yan. Kapatid mo ko. Paramay mo ko lalo na sa mga ganitong sitwasyon. Salamat, Errol. Sa totoo lang, gumaan ng konti yung loob ko nung naikwento ko na sa'yo. Walang anuman. Basta kung anumang bumabagabag sa'yo, sabihin mo lang sa akin. Saka malalampasan mo rin yan ate. Nagawa mo at kinaya siyang iwan para sa kapakanan niyong mag-ina. Alam ko wala ako sa sitwasyon mo pero kahit papano, naiintindihan ko kung bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin makabitaw. Hayaan mo na muna. Iiyak mo lang. Magiging maayos din ang lahat. Aminado ang ate ko na nabulag siya sa pag-ibig at pinagpalit niya yung pagkakataon na makapagtapos ng pag-aaral noong pumayag siyang may mangyari sa kanila ng dati niyang kinakasama. Mula nang bumalik siya sa bahay namin ay walang araw na hindi ko nakita sa mga mata ng kapatid ko yung hiya at pagsisisi dahil sa sitwasyon nila noon ng pamangkin ko. May pagkakataon din na narinig ko siyang umiiyak at nagmamakaawa sa lalaking yon habang kausap niya sa cellphone. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagbabalikan nila. Gusto ni ate na sila ang piliin sa halip na yung bago nitong kinakasama. Dahil doon ay alam kong hindi pa rin nakakapag-move on si ate kahit na naranasan niyang abusuhin at saktan ng taong mahal niya. Nalulungkot din ako para sa pamangkin ko dahil hindi man lang nito mararanasan na magkaroon ng buong pamilya. Pero naniniwala po ako na masyado nang makaluma ang konseptong ito. Para kasi sa akin ay walang silbi ang pagiging buo ng isang pamilya kung meron namang nang aabuso. Hindi dapat ginagawang normal ang pagtitiis sa pang-aabuso sa loob mismo ng tahanan para lamang masabi na kumpleto at buo ang isang pamilya. Kaya sang-ayon po ako noong binawin ni na mama at papa si ate sa abusado niyang kinakasama. Galit na galit po ako sa lalaking yon, Papa Dudut. Hinding-hindi ko po siya mapapatawad sa ginawa niya sa kapatid ko at sa anak nila. Napapatanong nga ako sa sarili ko kung bakit may ganong klase ng mga tao. Yun bang nasa kanila na ang pamilya na pinapangarap ng iba pero nagagawa pa rin nilang ipagpalit. Alam ng parents ko na close kami ni Ate Aida, Papa Dudut, lalo na ni Mama. Kaya nga hindi na bago sa amin na minsan ay napag-uusapan namin yung sitwasyon ng kapatid ko, Papa Dudut.
Ma, ako na po maghuhugas dyan. Maupo na lang po kayo at tapusin niyo yung kinakain yung cake. Sigurado ka ba, anak? Opo, saka kayo na rin yung nagluto. Baka mapasma kamay niyo. Mamaya ka na maghugas dyan. Upo ka muna tapos samahan mo ko kumain dito. May isang slice pa kasi ng cake na dala ng papa mo. Ubusin mo na para hindi ko na ilalagay sa ref. Sige po. Kumain na po ba nito si ate? Parang di ko siya nakitang kumuha ng cake kanina. Hindi nga eh. Walang gana yung ate mo. Paborito pa naman niya to. Baka hanggang ngayon malungkot pa rin siya. Ano bang ikalulungkot niya? Yung paghihiwalay nila nung tatay ng anak niya? Opo, Eh bakit niya ikalulungkot yon? Dapat nga magalit siya sa lokong yun eh. Sabihan ba naman siya na di susustentuhan yung anak nila? Napaka-irresponsabling lalaki. yun na nga po ma. Sobrang kapal ng mukha ng lalaking yun. Sarap pangaan. Mabuti pa nga nang makaganti naman tayo doon. Seryoso? Gusto niyo ako makipag-away? Siyempre biro lang. Pero kasi ako yung nasasaktan sa sitwasyon ng ate mo. Sinabi ko nga sa kanya na ireklamo niya yung hindi pagsusustento eh. Pero siya na rin ang may sabi na wag na lang gawin yon. Kaya naman daw niya buhayin yung anak nila. Ang lambot talaga ng puso ni ate pagdating sa lalaking yun. Ganun yata talaga kapag mahal mo, ma. Bakit niya mamahalin yung ganong klaseng lalaki? Ni hindi nga iniisip nung lalaking yun na magiging kinabukasan nilang mag-ina. Hay! Ibang klase. Lakas pa ng loob na ipangalanda ka na pinagpalit niya yung ate mo. Sinabi pa na sina ate naman daw yung umalis at nang iwan. Kaya siguro malakas ang loob na ipagpalit sila. Naaawa talaga ako kay ate kasi hindi niya deserve yun, ma. Kahit naman sino maaawa sa ate mo. Kaya ikaw, wag na wag mong gagayahin yung ganong klaseng lalaki, ha? Si mama talaga. Sumagot ka na lang, Errol. Ma, hindi niyo na po kailangang sabihin yun sa akin. Nakita ko naman po kung paano tratuhin ng lalaking yun si ate. Kaya hindi ko yun gagayahin pag ako naman yung nagkaroon ng pamilya. Pero saka na yung pagpapamilya mo. Ang bata-bata mo pa. Magtapos ka muna ng pag-aaral, ha? Wag po kayong mag-alala. Kasi wala pa naman sa isip ko yun pagkakaroon ng sariling pamilya, ma. Magtatapos muna po ako ng pag-aaral para makapagtrabaho at makatulong sa inyo ni na papa. Nanghihinayang lang talaga ako na hindi na nakatapos ng pag-aaral yung ate mo. Pero ayoko na siyang sisihin ng paulit-ulit kasi nangyari na yon. Ang mahalaga, ligtas na siya mula dun sa mapang-abuso niyang kinakasama. Nagpapasalamat naman po si ate kasi magkakasama na ulit tayo. Lalo na po dahil sa second chance na binigay niyo sa kanya. Matitiis ba naman namin ang ate mo? Anak namin yon. Walang magulang ang kayang tiisin ng mga anak. Tandaan mo yan. Pero sana lang tulungan ni Aida yung sarili niya. Huwag na niyang hangarin na makipagbalikan sa ama ng anak niya kung ayaw niyang tuluyang masira ang buhay nila ng anak niya. Papa Dudut, naiintindihan ko po si mama dahil magulang siya. Nag-worry lamang siya sa anak niya kaya binawi niya si ate. Doon ko napagtanto na hindi lang pala ako yung nakakapansin na malungkot ang kapatid ko sa paghihiwalay nila ng dati niyang kinakasama. Pero pilit pong tinatago ni Ate Aida yung lungkot na yon para hindi naman makita. Nagpapasalamat siya sa mga magulang namin dahil sa kabila ng lahat ay nagkaayos pa rin sila at tinanggap pa rin siya sa bahay namin. Pero alam namin ni Mama na may kulang pa rin kay ate at hinding-hindi yon mapupunan ng pag-ibig na kaya naming ibigay sa kanya bilang pamilya. Sa kabila ng lahat ay umasa pa rin ako na may magandang mangyayari. Lagi ko pong pinapakita at pinaparamdam kay ate na gaganda rin ang takbo ng mga bagay-bagay. Bukod doon ay mahal na mahal ko ang anak niya. Kaya naman ang hiling ko lang ng mga panahong yon, kung pagbibigyan pa ng Panginoon na magkaroon ng bagong tatay ang pamangkin ko, sana ay yun na talaga ang lalaking magmamahal ng totoo sa kanila ng ate ko. Hiniling ko noon na kung may darating man sa buhay ng ate ko, sana'y hindi na siya saktan o ipagpapalit sa iba, Papa Dudut.
Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong mga panahon na nagtatrabaho si Papa sa pabrika sa Pasig bilang machine operator, pananahi naman ng shorts, sando at bestida ang pinagkakabalahan ni Mama. Wala pa kaming negosyo noon o pwesto sa Tiangge, Papa Dudut. Laging sinasabi ni ate na gusto niyang magkaroon ng negosyo para sa mga magulang namin kapag nakapagtapos na siya ng pag-aaral at nakapagtrabaho. Pero hindi na yun natupad noong nabuntis siya at nagkaanak. Kaya siguro sumama rin ang loob sa kanya ng mga magulang namin dahil hindi biro ang tuition na ginastos nila para sa pag-aaral ni ate noon sa kolehiyo na nabaliwala lang noong tumigil siya at nag-asawa ng maaga. Kaya yung pag-aaral ko na lamang po ang pinagtuunan ng pansin ng mga magulang namin pero nahirapan pa rin kami noong naaksidente si Papa. Nabangga po ang sinasakyan niyang motor ng isang truck dahilan para maapektuhan ang kanang binti niya. Ilang buwan din po siyang nag-therapy at doon napunta halos ang lahat ng perang inipon ng mga magulang namin. Nung umuwi si ate sa bahay namin ay naghanap siya ng trabaho para makatulong sa mga gastusin. Si Mama nag-alaga sa anak niya at tumutulong din po ako kapag wala akong pasok sa eskwelahan. Nagtatrabaho po bilang store clerk at cashier sa isang shawarma store sa mall ang ate ko. May mga pagkakataon na yung sweldo na niya ang bumuhay sa amin ng ilang buwan. Siya rin ang nagbibigay sa akin ng baon sa school at paggastos para sa mga projects ko. Mabuti na lamang at scholar ako sa isang university sa Maynila. Wala naman pong reklamo si ate kahit na hindi gaanong kalaki ang kinikita niya. Lagi niyang sinasabi na gagawin niyang lahat para makabawi sa amin na pamilya niya, Papa Dudut. Errol, kunin mo na tong baon mo. Ha? Binigyan mo na ako, di ba? Oo, pero dagdag mo na lang doon kasi nabanggit mo nung nakaraan. Diba sabi mo may project kayo? Baka maubos allowance mo kung dun mo kukunin. Kaya sige na, kunin mo na to. Wag na, ate. Anong wag na? Pagkakasyahin ko na lang yung binigay mo. Nakakaiya na rin kasi. At bakit ka naman mahihiya sa akin, ate mo ko? Kaya tanggapin mo na yan. Alam ko naman yun, pero may pangangailangan ka rin. May pinagkakagastusan kayo ng anak mo. Malaking bagay na nga yung sa'yo galing yung allowance ko eh. Dapat lang napagkasyahin ko yun. Responsibilidad kita, Errol. Kaya hindi mo kailangan mahiya sa akin. Tsaka kahit papano naman, may naitatabi ako para sa amin ng anak ko. Ikaw na rin kasi nagbabayad ng mga bills natin dito sa bahay, ate. Tapos sagot mo na rin mga pagkain natin mula nung di na makapagtrabaho si Papa. Dapat siguro talaga ituloy ko na yung plano ko. Planong ano? Maghanap ng part-time job para makabawas na sa gastos mo yung allowance ko. Mag-working student ka? Oo, pwede naman yun kasi di naman mahigpit sa school namin. Pero kaya mo kaya? Si ate naman, syempre kakayanin. Ang ibig kong sabihin yung pagsasabayin mo yung pag-aaral at pagtatrabaho. Demanding ang kolehiyo. Diyan pa lang sa kurso mo, inaabot ka pa nga na madaling araw kakaaral. Baka kapag nag-part-time job ka, mahati yung atensyon mo sa pag-aaral mo at bumaba naman yung grades mo. Hindi ko pa rin naman pababayaan yung pag-aaral ko. Alam ko, pero minsan madali lang yung sabihin. Pero kapag nagtatrabaho ka na, may punto na mapapabayaan mo pa rin yun. Tingnan mo ko, hindi na nakagraduate kasi pinili ko mag-asawa. Akala ko kapag nanganak ako, makakabalik ako sa pag-aaral. Makakapagtapos ako tulad ng pangarap sa akin ni na Mama at Papa. Pero hindi ko na nagawa kasi sobrang nakakapagod maging nanay. Hanggang sa nawala na lang din ako ng gana. Wala namang imposible, ate. Hindi pa lang siguro ngayon yung tamang panahon para bumalik ka sa pag-aaral. Pero darating ka rin dun. Pero sa ngayon, hayaan mo na rin ako na tulungan kang mapagaan yung sitwasyon natin kahit papaano. Alam ko rin na gusto mo lang tumulong na mapagaan yung pamumuhay natin. Na-appreciate ko yon, pero maniwala ka. Ang laki na nang naitutulong mo sa akin kasi nandyan ka. Nakikinig ka sa mga kwento at kadramahan ko sa buhay.
Si Mama, siya yung nag-aalaga sa anak ko kapag nasa trabaho ako. Ikaw rin, inaalagaan mo yung pamangkin mo, kaya mahal na mahal ka nung batang yun eh. Wala ngang bukang bibig kundi ikaw. Pamilya tayo ate. At ang pamilya nagtutulungan, nagdadamayan. Kaya nga hayaan mo na lang muna ako na makatulong sa pamilya natin. Diyan ka na lang muna mag-focus sa pag-aaral mo. Pag nakatapos ka na, magtatrabaho ka rin naman. Huwag mo madaliin yung bagay na yun. Tsaka kayang-kaya ko pa naman eh. Kaya bilib talaga ako sa'yo ate. Sus, bolero. Alam mo, sa lahat ng mga maling desisyon ko sa buhay, yung anak ko lang yung tama. Hinding-hindi ko pagsisisihan na dumating siya sa buhay ko at naging nanay niya ako. Kaya nga, araw-araw ako nagsusumikap sa trabaho para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Siya yung lakas ko, Errol. Pag nagkaanak ka na, mas maiintindihan mo yung pinanggagalingan ko. Naiintindihan ko naman kahit paano ate. Kaya nga proud na proud kami sa'yo. Tapos ngayon, halos ikaw lang yung inaasahan namin. Lalo na sa mga gastusin natin sa bahay. Pangako, babawi ako. Kapag nakagraduate ako at nakapaghanap ng trabaho, ako naman yung tutulong sa'yo at sa pamilya natin. Salamat ha. Kung wala kayo, baka nabaliw na ako. Walang anuman ate. Mahal ka namin eh. At hindi ka namin kayang tiisin. Hindi ko lang alam yung gagawin ko nun kasi masyado akong nabulag sa pagmamahal ko sa maling tao. Malaki rin yung pagsisisi ko kasi sinuway ko nun sina Mama at Papa. Wala naman silang hinangad kundi mapabuti ako pero naging matigas ang ulo ko. Ano ka ba ate? Tapos na yun. Hindi mo kailangang paulit-ulit na sisihin yung sarili mo. Salamat talaga, Errol. Pero kunin mo na kasi tong pera. Sige ka, pag hindi mo to kinuha magtatampo ko. Pambihira naman oh. Nang guilt trip ka pa talaga. Sige na kasi. Papa Dudut, ganon ko kamahal si Ate Aida at hanga ako sa ipinakita niyang pagmamahal para sa anak niya. Hindi ko po kasi may imagine yung hirap na pinagdadaanan niya lalo na at mag-isa lamang niyang tinataguyod ang pamangkin ko. Kaya naman gano'n na lamang kataas ang respeto ko sa kanya. Proud ako sa kanya at sa lahat ng mga solo parent. Wala po akong ibang hiling noon kundi ang ingatan at gabayan siya ng Panginoon. Hindi lang kasi anak niya ang inaalagaan niya kundi kami rin ni na Mama at Papa. Kaya naman nangako ako noon sa sarili ko na magsisikap akong makapagtapos ng pag-aaral para magbunga yung pagsasakripisyo ng kapatid ko. Hindi nga nagtagal ay nakagraduate po ako bilang cum laude sa kursong secondary education. Nakapasa rin ako at nakakuha ng lisensya sa pagtuturo. Hanggang sa nakapagtrabaho ako sa isang pampublikong paaralan. Masaya po ako kasi natutulungan ko na po noon ang pamilya namin lalo na sa mga gastusin sa bahay. Hindi na rin po kasi nakabalik sa trabaho si Papa dahil sa kondisyon ng binti niya. Gumaling naman po siya pero hindi na niya kayang tumayo ng matagal tulad ng lagi niyang ginagawa noong nasa pabrika pa siya. Naging malaking dagok ang nangyaring yon para sa tatay namin pero hindi po namin pinaramdam sa kanya na pabigat siya sa amin. Kaya naman noong makaipon ako ng kaunting pampuhunan ay bumili ako ng isa pang makinang pantahi at mga tela para kay Papa. Tinuruan po siya ni Mama na manahi para mas madagdagan yung mga damit na shorts na binebenta nila. Nakakatuwa dahil kinahiligan naman yon ni tatay at naging bonding na rin nila yon ni Mama habang kumikita. Pero Papa Dudut, isa na namang pagsubok ang dumating sa pamilya namin na masasabi kong nagpabago ng pananaw ko sa buhay. Ma, ayoko pa pong mamatay. Hindi ka pa mamamatay, Aida. Tigilan mo nga yung kakasabi mo ng ganyan. Pati tuloy ako naiiyak na rito. Ate, tama si Mama. Hindi ka pa mamamatay.
Alam ko naman na lahat tayo doon din ang punta pero ayoko pa, Ma. May anak ako. Kaya nga magpapagamot ka. Tama si Errol. Saka mas mabuti ng maaga mong nalaman yung sakit mo. Hindi yung kung kailan malala na. Anong mas mabuti doon, Ma? Malala na rin naman yung sakit ko. Tsaka ang mahal-mahal ng dialysis ko, alam nyo lang. Magkakanda-kuba-kuba ako sa pagtatrabaho. Tapos, doon lang din pala mapupunta. Parang ang hirap naman tanggapin noon. Tutulungan ka namin, ate. Di ba, Ma? Tutulungan natin si ate. Oo naman. Kahit naman papano may naipon kami dun sa maliit naming negosyo ng papa nyo. Pero Ma, nakakahiya. Anong nakakahiya doon? Anak ka namin. Saka sabi mo ayaw mo pang mamatay, di ba? Oo naman po, kasi maliit pa yung anak ko. Kawawa siya kapag nawalan siya ng nanay. Kaya nga magpapagamot ka. Tutulungan ka namin ni Errol. Hindi ka na dapat mahiya kasi pamilya mo kami. Hay, ewan ko ba naman sa'yo't bigla mong naisip yung hiya-hiya na yan? Kung bakit kasi sa dinami-dami ng tao, ako pa talaga yung tinamaan ng sakit na to. Marami namang mga masasama dyan. Yung mga kriminal, sana sila na lang. Wala naman silang binubuhay na anak eh. Hindi rin kami makapaniwala na magkakasakit ka ng ganyan, ate. Akala kasi namin gagaling ka rin pag nakapagpahinga ka pero iba na pala. Nakakabigla talaga. Pero naniniwala ako na pagsubok lang to sa'yo ng Panginoon para maging mas matatag ka, anak. Kaya wag na wag kang susuko. Wag na wag kang magpapatalo sa sakit mo. Susubukan ko, Ma. Pero nahihirapan pa rin po kung tanggapin ito. Kasama mo naman kami, ate. Hindi ka mag-isang lalaban dyan sa sakit mo kasi nandito kami ni na mama at papa. Pati yung anak mo, hindi ka namin iiwan. Thank you, Errol. Hindi ko alam yung gagawin ko kung sakaling wala kayo. Hindi ka namin pababayaan. Kaya wag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Sundin mo lang yung sinabi sa'yo ng doktor. Iwasan mo yung mga pagkain at inumin na bawal sa'yo. At magpagamot ka para bumuti yung pakiramdam mo. Para naman kayong doktor magsalita, Ma. Siyempre, nag-aalala ako sa'yo. At gusto kong alagaan ka kasi anak kita. Kaya huwag ka na masyadong mag-alala kasi nandito kami para sa'yo, ate. Basta ipangako mo sa amin na lalaban ka para sa anak mo. Siyempre marami pa kayong pagsasamahan. Nung nakaraan nga nabanggit niya sa akin kung gaano kanya kamahal. Talaga? Oo, nagkwentuhan kasi kami. Tinanong ko siya kung ano yung pangarap niya. Gusto niya raw maging piloto. Kasi gusto mo raw makasakay ng eroplano kaya sabi niya siya yung magmamaneho. Nakakatuwa talaga yung apo ko. Napakabibo. Kanino pa po ba magmamana yung apo niyo? Eh di sa tito. Ay nako. Akala ko sasabihin mo sa akin nagmana. Joke lang. Sa'yo talaga mana yung anak mo, ate. Sa akin lang pagdating sa kapugian. Kitang-kita ko sa mga mata ni Ate Aida ang matinding takot noong sabihin niya sa aming may chronic kidney disease siya. At malala na yon dahil kinakailangan na niyang sumailalim sa dialysis. Pero higit pa roon yung takot niya dahil meron po siyang anak na maiiwan sakaling hindi bumuti ang kalagayan niya, Papa Dudut. Napakabata pa po ng pamangkin ko para maulila sa ina. Kaya naman ramdam namin ang matinding sakit at pangamba sa mga salita ni Ate Aida. Ang totoo ay nagpapakatatag lamang ako pero nadudurog na rin ang puso ko ng mga sandaling yon. Kaya nga kahit papaano ay ginagawa ko ang lahat para gumaan yung usapan namin. Sa kabila ng lahat ay pamilya pa rin naman ang magdadamayan. Yun po ang laging sinasabi sa amin ni na mama at papa. Kaya naman napanatag ang loob namin ng kapatid ko. Pero alam ko na nandun pa rin yung takot sa puso ni Ate Aida. Bukod kay mama, ako po ang kasakasama ni ate sa mga dialysis niya. Ako na rin po ang nagsilbi niyang kanang kamay sa bahay namin, lalo na't marami na siyang mga bagay na hindi kayang gawin.
Malaki po ang ibinagsak ng katawan ni Ate Aida, namayat siya ng sobra. Pero siya pa rin yung kapatid ko na positibo at walang reklamo. Hindi po nawawala ang paniniwala ko na magiging maayos din ang lahat, Papa Dudut. Hanggang sa nakapagdesisyon po ako na handa kong ibigay ang isa kong kidney sa kapatid ko para madugtungan pa ang buhay niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nung una ay tinanggihan po ni Aida ang suhestyon kong sumailalim kami sa kidney transplant dahil maapektuhan noon ang kalidad ng pamumuhay ko. Sinabi niya sa akin na bata pa raw ako at marami pa akong pwedeng gawin na posibleng hindi ko na magawa sakaling maoperahan ako. Pero para sa akin lahat ng mga bagay na yon ay walang saysay kung mawawala siya, Papa Dudut. Mahal na mahal ko po ang kapatid ko at wala akong kayang hindi gawin para sa kanya. Kaya naman sa huli nakumbinsi ko po siya at ang mga magulang namin na i-donate kay ate ang isang kidney ko. Hindi ko na po i-detalye ang proseso pero naging successful naman po ang operasyon. Pero syempre under observation at strict monitoring pa rin po si Ate Aida hanggang sa tuluyan nang nakapag-adjust ang katawan niya sa bagong kidney na meron siya. Ako naman ay sinunod ko lamang ang payo sa akin ng doktor at hindi rin naman nagtagal ay nakapag-adjust na rin po ako. Nakabalik na rin ako sa pagtuturo at masasabi kong wala akong pinagsisihan sa naging desisyon ko, lalo na noong nakikita kong unti-unting bumabalik ang sigla ng pangangatawa ng ate ko, Papa Dudut. Laging sinasabi ng mga magulang namin na pareho kami ng kapatid ko na biyaya sa isa't isa. Kaya naman masayang masaya sila, Papa Dudut. Kamusta na pakiramdam mo, ate? Mabuti, pero masakit pa rin ang tahi ko. Nakatulog ka ba ng maayos? Oo, ikaw, Oo naman, ate. kanina ka pa ba gising? Oo, kanina pa. Tapos nagbabrowse lang ako sa Facebook habang natutulog ka. Ay, sabi pala ni Mama, uwi lang daw siya sa bahay kasi isasama niya anak mo pagbalik niya rito. Gusto ka na raw makita. Sabado naman bukas kaya walang pasok. Gusto raw matulog dito. Mabuti nga, isang kwarto na lang tayo at may space pa naman dun sa upuan para sa mga bisita. Kaya nga ilang araw na rin tayo rito. Sana naman makalabas na tayo. Huwag kang magmadali. Dapat okay na talaga yung katawan natin bago tayo makalabas dito. Hindi mo ako masisisi. Feeling ko kasi ang tagal-tagal ko nang nandito sa ospital. Akala ko nga hindi na ako makakalabas ng buhay dito Huwag mo naman sabihin yan. Akala ko lang naman. Nung operation day kasi, grabe yung kaba ko. Mukha lang akong kalmado pero kinakabahan talaga ako noon. Pero syempre, nagdasal ako na sana maging ligtas tayong dalawa. Lalo ka na kasi napakabuti mong kapatid. Salamat sa pag-donate mo sa akin ng isang kidney mo Malaking bagay yun para madugtungan pa ang buhay ko. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Habang buhay kong tatanawin na utang na loob yung ginawa mo. Hindi naman ako naniningil kaya wala kang kailangang bayaran sa akin, ate. Ginawa ko yun kasi mahal kita. Magkapatid tayo. Laging sinasabi ni na Mama at Papa na magtulungan daw tayo. Na magdamayan sa oras ng pangailangan. Kaya sinusunod ko lang yung bilin nila. Ay, ako rin naman, natakot nung bago tayo operahan. Nagdasal din ako. Sabi ko, kung may mawawala sa atin, sana ako na lang. Wag na ikaw. Ano bang pinagsasasabi mo? Siyempre kasi may anak ka, ako wala. Kung mawawala ka, paano na lang yung pamangkin ko, di ba? Hindi porke wala ka pang anak, hindi na mahalaga ang buhay mo. Baliw ka talaga. Baliw na akong baliw. Pero buti na lang kasi mabait pa rin ang Panginoon. Wala siyang kinuha sa atin. Pareho niya tayong iniligtas. Isa pa,
Nagdasal talaga sina mama at papa para sa ating dalawa. Iba talaga yung kapangyarihan ng dasal ng mga magulang. Lagi tayong nililigtas. Kaya nga masayang masaya sila ate. Ako rin, masayang masaya. Wala akong ibang hiling kundi maging maayos na yung pakiramdam mo. Yun din ang gusto kong mangyari sa atin. Para makabalik ka na sa pagtuturo. Malamang, miss na miss ka na ng mga estudyante mo. Miss ko na rin sila. Alam mo, proud na proud talaga ako sa iyo, Errol. Kasi tinupad mo yung pangako mo na makakagraduate ka. Tapos naging teacher ka at nakakapagturo na. Lagi kang pinagmamalaki ni na mama at papa. Siyempre, ganun din ako. Ikaw ba naman ang magkaroon ng kapatid na teacher? Marangal na propesyon kaya ang pagtuturo. Mahal na mahal ko ang pagiging teacher ate. At masaya ako sa ginagawa ko. Pero nakakatawa lang kasi kahit ako mismo, may natutunan eh. Ano naman yon? Tungkol sa unconditional love. Na may mga bagay pala akong kayang gawin hindi lang para sa mga magulang natin, kundi para sa'yo na rin kasi kapatid kita. Natutunan ko rin na sulitin yung bawat sandali. Magpasalamat sa may kapal, sa mga biyaya kahit na hindi madali yung buhay natin. Kasi hindi natin alam kung kailan niya tayo kukunin. Pangalawang buhay na natin to. At gusto ko yung gamitin sa mas makabuluhang gawain na kasama kayong lahat. I-enjoy naman natin yung buhay ate. Tama ka. May natutuhan din ako sa nangyari. Dati ayoko na lagi nagpipicture kasi nakukornehan ako. Tanda ko nga na sinabi mo yan nung pinipicturan ko kayo ng anak mo nung kumain tayo sa labas. Sabi mo nga corny at tama na yung isa. Pero makulit ako. Gusto ko kasi maraming pictures. Oo, pero natutuhan ko na wala namang kaso yon. Kasi yung mga picture na yun naman pwede nating balik-balikan para ipaalala yung mga simpleng memories natin. At tulad mo, gusto ko rin mas enjoyin yung buhay. Papadudot nag-aral po si Ate Aida bilang virtual assistant at hindi nagtagal ay nakapagtrabaho siyang muli. Less hassle po yun dahil nasa bahay lamang siya at hindi kailangang bumiyahe, papasok at pauwi mula sa trabaho. Tapos nakakapag-bonding at naasikaso rin niya ang anak niya. Binigyan din po niya ng perang pangpuhunan ng mga magulang namin para makapag-expand ang negosyo nila. At yun na nga po yung tilahan at tindahan nila ng mga damit at punda sa Taytay, Tiangge. Doon na po nagsimulang umasenso ang pamilya namin dahil sa pagtutulungan namin. Lumipas pa po ang ilang taon at naging maayos po ang takbo ng lahat. Nagtuloy-tuloy ang mga biyaya na dumarating sa pamilya namin at sa kabuhayan namin. At walang hanggan po ang pagpapasalamat ng mga magulang namin sa Diyos. Lalo na sa pagkakaloob ng ikalawang pagkakataon upang madugtungan ang buhay ni Ate Aida. At pagkatapos ay natupad din ang panalangin namin ni Mama na sana'y makatagpo si Ate ng isang lalaki na magmamahal sa kanila ng anak niya. At yon ay sa katauhan ng boyfriend niyang si Mike. Isang araw ay meron pong binalita sa amin si Ate Aida. Dahilan para lalo po kaming maging maligaya para sa kanya. Ma, nasan po si Papa? Ay nako, yung papa niyong yon ang aga matulog. Malamang nandun na sa higaan, naghihilik na. Teka, bakit mo nga pala hinahanap ang papa mo? May sasabihin po sana ako sa inyo. Sa amin mo na lang sabihin ate. Oo nga, makikinig naman kami ni Errol. O sige. Paano kung sabihin ko mag-aasawa ulit ako? Papayag po ba kayo? Ha? Ibig sabihin, nag-propose na si Kuya Mike? Oo at hindi lang, Aida. May pasuspense ka pa eh. Pero sagutin niyo muna yung tanong ko. Malamang papayag kami. Nasa tamang edad ka na naman. Saka alam naming mabait at mapagmahal yung boyfriend mo. Ay, hindi ba, Errol? Opo. Ano na ate? Nag-propose na ba si Kuya sa'yo? Tada! Oo.
tingnan niyo yung daliri ko. Ayan yung singsing oh. Tingin nga. Aba, oo nga. Tingnan mo yung singsing ng ate mo. Ang ganda, di ba? Oo nga ma, bagay na bagay kay ate. Pero kailan pa siya nag-propose? Kanina lang, dun sa date namin. Kaya pala tanong ng tanong sa akin tungkol sa kasal. Kung saan ko raw gustong ikasal. Kung sa simbahan, sa beach ba o garden wedding tulad ng mga artista. Hindi ka man lang ba nagtaka? Hindi. Hay nako, palibasa, yan yung bagay na hindi ginawa sa nung dati mong kinakasama. Kaya deserve na deserve mo yan, nak. Yung pakasalan. Thank you, Ma. Tama si mama. Masaya kami para sa'yo kasi nahanap mo na yung lalaking magmamahal sa'yo at sa anak mo. Yun bang makakasama mo habang buhay? Kasi pakakasalan ka at may plano para sa future nyo. Oo nga po eh. Masayang masaya po ko kasi dumating siya sa buhay ko. Hindi ko po akalain na mabibigyan pa ako ng second chance na magmahal ulit. Bonus pa yung kasal ko kaya excited na po ako. Excited na rin kami para sa'yo, nak. Siguradong matutuwa yung papa mo kapag nalaman na ikakasal na ang unika iha niya. Alam mo namang mahal na mahal ka nun. Siguradong iiyak yun pag nakita niyang nakasuot ka ng wedding gown. Sigurado po yan, Ma. Si Papa pa ba? Congratulations, Ate Aida! Congratulations, nak. Thank you, Ma. Thank you, Errol. Payakap nga po sa inyo. Naiiyak ako eh. Ay, bakit ka naman umiiyak? Wala lang po. Natutuwa lang. Payakap na po. Sige, yakap na. Errol, sumali ka rito. Sige na nga, kahit ang corny tingnan. Anong corny? Joke lang naman po, ma. Ay, ang lalaki na ng mga anak ko. Parang kailan lang ang liliit nyo pa. Basta mga anak, proud na proud kami sa inyo ng papa nyo. At mahal na mahal namin kayo. Pagkalipas po ng 6 na buwan ay kinasal na si Ate Aida at ang boyfriend niya, Papa Dudut. Intimate garden wedding ang kasal at sobrang saya po ng kapatid ko. Masayang masaya din po mga magulang namin at napaiyak nga si Papa tulad ng inaasahan namin. Kahit naman ako ay hindi na rin napigilan ng pagiging emosyonal. Pero hindi ko lang pinahalata dahil baka tuksuhin nila ako. Wala pong pagsidla ng saya at pasasalamat sa puso ko. Dahil sa wakas ay nakamit na ni Ate Aida yung happy ending sa piling ng lalaking mahal niya at mahal siya. Sobrang deserve niya ang ganong klase ng pakiramdam. Sa kasalukuyan ay nasa mabuting kalagayan naman po kaming pareho ni ate at syempre marami pong nagbago sa lifestyle namin. Pero lahat ng yon ay sinunod namin para mas mapangalagaan at maingatan ang ikalawang buhay na pinagkaloob sa amin ng may kapal. At kahit na malayo na kami sa isa't isa dahil sa ibang bansa na ako nakatira ngayon, palagi ko pa rin pong naaalala ang pamilya ko na nasa Pilipinas. Hindi po naputol ang komunikasyon namin, Papa Dudut. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko at marami pong salamat kung sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ng buhay namin. Sana rin po ay kinapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. More power and God bless. Sa Barangay Love Stories sa Barangay LS 97.1. Ang inyong forever kapuso at kabarangay Errol. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. Ang pagiging magulang ay isang seryosong trabaho. Pero kahit ganon, sa pagiging ama o ina ay hindi mo kailangang maging perpekto. Sa halip ang kailangan mo lamang ay maging klase ng magulang na totoo. Ikaw kabarangay, anong klase kang magulang sa anak mo? Dear Papa Dudut,
Inggit ang isa sa mga pangunahing rason kung bakit nagiging judgmental tayo sa mga tao. Dito nagsisimula ang pagkakaroon natin ng insecurity, takot at pangamba sa mga bagay-bagay. Ganito ako noon, pero sa tulong ng mga salita ng Diyos ay nalinawagan ako sa pag-iisip ko at unti-unti ko ring natanggap ang pagkakaiba ng mga tao sa paligid ko. Ako nga pala si Sandro, 33 years old at isang ama. Lumaki ako sa isang Christian family kaya maagang naituro sa amin ang mga salita ng Diyos. Ito ngayon ang dahilan kung bakit tuwing naghahanap ako noon ng karelasyon ay isa sa mga standard ko ay dapat kilala ng isang babae ang Diyos. Dapat ay marunong siyang magdasal, nagbabasa ng Biblia at nagpupunta ng simbahan. Sa panahon kasi ngayon ay mahirap nang makahanap ng ganong klase ng tao. Halos karamihan ay liberated na ang buhay at minsan ay nakakalimot na sa Panginoon. Ang iba nga ay hindi man lang magawang maglaan ng oras para makabisita sa church at magpasalamat para sa kanilang buhay. Mas importante sa kanila mga lakad nila sa labas kasama ang mga kaibigan o kung ano paman. Hindi ko naman po kinokondina ang ganong klase ng pamumuhay, Papa Dudut. Kung ano man ang gusto nilang gawin sa buhay nila ay wala na akong karapatan para manghimasok. Ang sa akin lang ay hindi silang nararapat para sa akin. Akala ko noon ay may hirapan ako sa paghahanap ng babaeng para sa akin. Hanggang 8 years ago ay isang babae ang nakilala ko na pasok sa ugaling hinahanap ko, Papa Dudut. Nandito ako sa may exit ng park sa may bandang north. Basta kapag nakita nyo na yung bench na may nakaupong babaeng nakaitim, ako yung katabi niya. Ha? Sorry, kausap ko yung kaibigan ko sa phone. Basta, aantayin ko kayo rito ah. Naka-blue ako. Babay na. Dalian nyo. Sorry, nadamay ka pa. Kanina pa kasi ako hinahanap ng mga kaibigan ko eh. Naliligaw na yata sila. Okay lang. The Purpose-Driven Life ba yung binabasa mo? Aha? Bakit? Yung original version ba o yung bago? Hindi ko sure. Meron bang bagong version nito? Oo, meron. Kapag yung original, may 5 purpose lang yon. Pero yung latest version, may dinagdag pa silang 2 purpose. Yung original siguro to kasi 40 chapters lang to eh. Okay. Pagkatapos mo niyan, magandang basahin mo rin yung bago. 42 chapters yun. Sige, try ko maghanap yun sa bookstore kung meron. Maganda ring basahin mo yung The Purpose-Driven Church. Para sa mga pastor talaga yun, pero pwede rin naman para sa mga normal na tao. Marami kang matututunan dun. Niragaluhan ako nun ng pastor namin dati. Ang sequel nun ay ang binabasa mo ngayon. Bakit? Wala. Ngayon lang ako nakakita ng lalaking obsessed sa self-help books. Ha? Bakit? Wala na bang lalaking ganun ngayon? Marami pa kami, hindi lang halata. Mukhang sa maling lugar pala ako naghahanap eh. Dito lang pala ako sa park makakakita ng lalaking mahilig din magbasa ng libro. Marami kasing libro sa bahay nung bata ako kaya lumaki rin akong mahilig magbasa. Pero hindi self-help book ang The Purpose-Driven Life. Yung writer niyan mismo ang nagsabi kasi hindi tungkol sa iyo yung libro, kundi tungkol kay God. Kaya self-help book man tong binabasa ko o hindi. Nice to meet you. I'm Eliana. Sorry. Ako si Sandro. Sorry, hindi na tuloy ako nakapagpakilala. Okay lang. Mas interesting talaga ang mga libro kaysa sa akin. Interesting ka rin naman. Ngayon lang ako nakakita ng taong nagbabasa in public. Karaniwan kasi, sa TV ko lang napapanood yung mga ganyang klaseng tao. Meron din palang ganon in real life. Feeling main character ako eh. Pero buti naman nakakaya mong mag-focus sa binabasa mo. Ang ingay dito sa park.
Maraming distractions. Sanay na ako. Mas tahimik nga dito kaysa sa bahay. Doon kasi maraming bata. I see. So, lagi ka rito? Minsan, kapag gusto kong magpahangin, kung gusto kong mapag-isa at magkaroon ng peace of mind, dito ako nagpupunta. Ganun ba? Mukhang ang tahimik pala ng buhay mo. Akala mo lang yon. Sobrang gulo ng buhay ko ngayon. Sa mga libro na nga lang talaga ako sumasaya. Pero, nakakatuwang makakita ng tulad mo na nagsisik ng guidance kay God ha. Sa panahon kasi ngayon, marami nang nakakalimot sa Panginoon eh. Isang bagay yan na tinuro sa akin ng mga magulang ko. Dapat never akong makalimot sa Diyos. Tama naman. Taga rito ka lang din ba? Hindi, galing akong Paranaque. Anong ginagawa mo rito? May lakad kami ng mga kaibigan ko. Dito raw yung meeting place. Kaso kanina pa ako paikot-ikot. Di na kami nagkita-kita. Kaya pala nabanggit mo ako sa kausap mo sa phone kasi ako yung landmark mo. Naka-all black ka kasi kaya mabilis ka lang makita. Yan na yata sila? Sila na ba yan? Saan? Ayan yung 3 lalaki na palapit na sa atin. Kanina pa tayo tinuturo eh. Sila na nga yan. Sige, may iwan na kita. Pasensya ka na kung naistorbo kita. Walang problema. Nice meeting you, Eliana. Nice meeting you too. Papadudod si Eliana yung tipo na sa unang tingin ay hindi mo akalaing relihiyosa. Sa pananamit pa lamang kasi niya ay malayo ito sa pagiging konserbatibo. May highlight na asul ang abot hanggang balikat na buhok nito. Nakashave din ang magkabilang gilid ng kanyang buhok katulad ng mga kalalakihan kapag nagpapa-undercut sila. May nakakabit na hikaw sa ilong nito at may tattoo siya sa taas ng kanyang dibdib. Kakaiba man ang itsura niya ay agad nitong nakuha ang atensyon ko dahil sa unique nitong kagandahan. Sa park kung saan kami unang nagkita ay sa kanya agad napunta ang atensyon ko. Nakaupo lamang siya noon sa isang bench na parang walang pakialam sa mundo habang nagbabasa ng libro. Unique si Eliana, papadudot. Pero ang mas nagpa-unique pa sa kanya sa kabila ng self-expression na ipinapakita niya sa publiko ay malakas ang pananampalataya niya sa Panginoon. Agad akong naakit sa kakaiba niyang ugali sa puntong hinanap ko pa siya sa Facebook at doon ay nagpatuloy ang pag-uusap namin. Naging chatmates kami ng ilang buwan hanggang sa sinubukan ko siyang ligawan. Sinagot naman niya ako at matapos ang 2 taong relasyon namin ay nakatanggap kami ng isang blessing. Isang baby na bunga ng pagmamahalan naming dalawa. Nagdesisyon kami ni Eliana na magpakasal bago pa man niya ipanganak ang bata. Pero dahil pareho pa kaming walang ipon noon ay sa civil wedding ang napag-usapan naming pag-iisang dibdib. Saka na lamang kami magkakaroon ng church wedding kapag nakaipon na kami ng pera. Eliana! Eliana, buksan mo naman tong pinto! Ano tong sinasabi ng magulang mo na ayaw mo na? Kausapin mo ako! Eliana, lumabas ka naman dyan! Sandro, Eliana, ba't hindi ka pa nakabihis? Ngayon ang kasal natin, nalimutan mo ba? hindi ko nalimutan. Alam ko na ngayon ang kasal natin. Ba't hindi ka pa bihis? Malilate na tayo! Nakausap mo na ba sina mama? Wala ba silang sinabi sa'yo? Nakausap ko na sila. Sinalubong nila ako sa labas. Ang sabi nila, may problema. Ayaw mo na raw. Anong ibig sabihin nun? Anong ayaw mo na? Ayoko nang magpakasal, Sandro. Ano? Ayaw mo na magpakasal? Bakit? Hindi pa ako ready. Hindi pa ako handa magpakasal sa'yo. Magkakaroon na tayo ng anak. Paano hindi ka pa ready? Alam ko. Pero pwede naman tayo magkaanak nang hindi nagpapakasal, diba? Pero bakit nga? Anong dahilan? Bakit hindi ka pa handa? Dun din naman tayo pupunta. Bakit pa natin patatagalin? Sandro, ayoko magpakasal sa'yo. Sa ngayon, ayoko pa. Ha? Anong pinagsasasabi mo?
Sorry, pero parang masyado pa kasing maaga. Masyadong mabilis itong mga nangyayari eh. Paanong mabilis? Mahal mo naman ako, di ba? Oo, mahal kita, pero wala pa ako sa puntong gusto na kitang pakasalan. Paano ang bata? Hindi naman natin kailangan ng kasal para magpakamagulang sa anak natin eh. Pwede natin gawin yon kahit hindi tayo kasal. Pero importante ang kasal para sa isang pamilya. Sagrado ang pagpapakasal. At yun ang kailangan natin para mas mapagtibay pa ang pamilya natin. Alam ko naman yun, pero bigyan mo pa ako ng oras. Kailangan ko muna pag-isipan ng mabuti itong gagawin natin. Yun lang ang hiling ko sa'yo. Sana maintindihan mo. Para mo namang sinabi na ayaw mong makasal sa akin. Ang sakit nun, Eliana. Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang naman masiguro itong nararamdaman ko sa'yo eh. Saan ka ba hindi sigurado? Bakit parang takot kang magpakasal sa akin? Hindi ko pa alam. Yun ang problema eh. Wala akong maisip na rason kung bakit. Basta ayoko pa. Gusto ko na kapag kinasal na ako, willing ako emotionally and mentally. Pero yung nangyayari ngayon parang magpapakasal lang tayo dahil buntis ako eh. Magpapakasal tayo kasi mahal kita. Mahal mo rin naman ako, di ba? O baka naman pati yun, di ka rin sigurado. Mahal kita. Yun ang sinasabi ng puso ko ngayon. Pero kung hanggang kailan, yun ang hindi ko pa alam. I'm sorry. Ayoko lang talaga magpatali muna sa ngayon. Bata pa ako. Ayoko makagawa ng maling desisyon na pagsisisihan ko rin sa huli. Hindi ka magkakamali sa desisyon mo kung mahal mo talaga ako. Pero dahil sa mga sinabi mo, pati yata pagmamahal mo sa akin, hindi mo rin alam kung totoo. Please, Sandro. Intindihin mo naman ako. Ay, kung yan ang gusto mo, sige, bibigyan kita ng oras para makapag-isip. Ayoko mapilitan ka sa ginagawa mo. Gusto ko rin naman na kusa mo akong pakasalan. Kaya kung hindi ka pa handa ngayon, hindi kita pipilitin. Maraming salamat at naintindihan mo ko. Aalis na ako. Kailangan ko na magbihis ng damit. Kailangan ko pang sabihan yung iba na hindi natuloy ang kasal natin. Sandro, sorry talaga. Maiwan na kita. Ano pa mang pagpupumilit ko ay hindi na talaga natuloy ang kasal namin ni Eliana Papadudut. Hindi naman pwedeng pilitin ko ang isang tao na pakasalan ako lalo na kung hindi pa siya handa kaya tinanggap ko na lamang ang mga kagustuhan ni Eliana. Nagpatuloy ang relasyon naming dalawa hanggang sa maisilang nito ang anak namin Papadudut. Isang cute na baby girl na pinangalanan naming Safia ang bata. Matapos mga anak ay sa amin tumira si Eliana pero hindi rin po ito nagtagal. Matapos ang 5 buwan ay bumalik sa kanila si Eliana matapos siyang makipaghiwalay sa akin. Inamin niya, pati na rin sa pamilya ko na nawala na raw yung pagmamahal niya sa akin. Hindi na raw niya nakikita ang future niya na kasama ako. Yun din ang isa sa mga rason kung bakit ayaw niyang magpakasal sa akin noon, Papadudut. Ang sabi pa niya ay blessing daw ang pagkakaroon namin ng anak na hindi namin inaasahan kaya thankful siya doon. Pero ang pagbuo namin ng isang pamilya na hindi raw niya nakikitang magiging masaya, yon ay pwede pa raw maiwasan. Papadudut, masakit po para sa akin ang ginawang yon ni Eliana. Sa puso't isipan ko, ay siya na talaga noon ang inaasahan kong mapapangasawa at makakasama ko sa panghabang buhay. Mahal ko siya ng sobra-sobra pero nakakalungkot na hindi pala ganon kalalim ang pagmamahal niya sa akin. Sa huli ay pinakawalan ko rin siya. Hindi naman niya ipinagkait sa akin ang anak namin Papadudut. Nagdesisyon kaming dalawa na maging co-parent ni Safia. Na kahit hiwalay man kaming magulang niya ay sabay naming siyang pinalaki at inalagaan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil bata pa si Safia ay automatic na napunta siya sa kanyang nanay. Kahit na ganoon ay naging maayos naman ang co-parenting setup namin ni Eliana.
Tuwing weekdays ay nakay Eliana si Sofia at kapag weekends naman ay nasa bahay namin siya. Kapag birthday naman ng bata ay salitan kaming dalawa. Noong first birthday at binyag nito ay naganap ang selebrasyon sa isang malaking venue. Noong second birthday ng bata ay sa bahay ni Eliana ito nangyari at sa amin naman nag-celebrate si Sofia ng third birthday niya. Pagsapit ng Pasko ay kasama namin ang anak ko samantalang sa New Year naman sila magkasama ng kanyang ina. Masasabi kong healthy ang naging relasyon namin ni Eliana. Kahit nahiwalay na kami papadudot. Kahit papaano hindi naman namin ipinaparamdam sa bata na wala siyang magulang. Hindi namin siya pinabayaan at nilunod namin siya sa pagmamahal at pag-aalaga. Dumaan ang mga taon na gano'n ang setup ng pamilya namin. Nang mga panahong yun ay wala na talaga kaming nararamdaman ni Eliana para sa isa't isa. Naging matalik na magkaibigan na lamang kaming dalawa at sa katunayan ay sa akin pa nga humihingi ng love advice noon si Eliana noong nagkaroon siya ng bagong lalaki sa buhay niya. Oh, Sandro, ang aga mo magsundo ngayon ah. Dadaan pa kasi kami sa grocery. Medyo marami kaming bibilin ngayon. Talaga? Bakit? Anong meron? Halika, pasok ka muna. Nagpromise ako kay Sofia na magpipiknik kami ngayon kasama lola niya. Kaya ilalabas ko sila mamayang hapon. Exciting naman. Kaya naman pala gustong-gusto na niya makasama daddy niya ngayon eh. Alam mo bang maaga rin siyang nagising ngayon? Siyempre, daddy's girl yan eh. Asus, maupo ka muna. Salamat. Nasaan na si Sofia? Nasa kwarto niya, nag-aayos pa ng gamit niya. Isang oras na yata naghahanda yung batang yun eh. Hindi makapili ng damit na dadalihin niya. Sige, antayin ko na lang siya. Maaga pa naman eh. May iba tayo. Tama ba tong nakikita ko? Bakit? Naglilinis ka? Oh, bakit? Dati naman ako naglilinis ng bahay ah. Parang hindi naman. May bisita ka ano? Oo, may inaantay akong bisita ngayong araw. Kaya naman pala nag-general cleaning eh. Sinong darating? Maniligaw mo? So heto na nga. Yung usapan natin last time, yung lalaking tinatanong ko sa'yo, naalala mo pa ba? Yung musikero na nagbabanda-banda sa mga bar? Oo, yun nga, si Harold. Siya yung bisita mo ngayon? Oo, siya nga. Inaya ko siya dito sa bahay para makapag-bonding kaming dalawa. Teka, kayo na ba? Ang bilis naman. Hindi pa, getting to know pa lang kami. Naks, getting to know. Bakit ako noon? Di mo naman ako inimbita sa bahay mo. Eh, wala pa naman akong bahay nun, siraulo ka. Alam nga namang dalhin kita sa bahay ng magulang ko. Sa bagay, may punto nga naman. Pero ang bilis naman. Kailan lang nung nagtatanong ka sa akin ng opinion ko tapos ngayon, inimbita mo na agad dito sa bahay mo? Ganito kasi yun. Di ba nga nagtanong ako sa'yo kung ano yung mga signs na nagkakagusto sa'yo yung isang lalaki? Oo, madami akong binanggit na example sa'yo. Halos lahat ng yun nakita ko kay Harold. Alam mo kung anong ginawa ko? Ano? Kinonfront ko siya kung may gusto ba siya sa akin o wala. Lah, ang desperada naman ang dating mo nun. Ay nako, matanda na ako para magpakipot pa, no? Tsaka hindi naman bagay sa akin magpatwitams. Gusto ko siya eh, so kung gusto niya ako, edi push na agad tayo sa ligawan portion. Ba't pa namin patatagalin? Ang laki na talaga ng ipinagbago mo. 5 years ago, hindi ka naman ganyan eh. Siyempre, tumatanda na. Dapat galaw-galaw, baka single na pumanaw. So ano namang gagawin nyo dito? Maglilinis, ganon. Hindi. Magmo-movie marathon kami tapos magluluto. Weh, movie marathon at luto lang ba talaga? Di ako naniniwala. Hoy, tampaling kita dyan eh. Doon ka na nga, punta mo na si Sofia sa kwarto niya. Di pa yung nagbe-breakfast ha? Ako nang bahala. Bibili na lang kami ng pagkain sa labas. Pero Eliana, seryoso. Alam mo na ginagawa mo kaya may tiwala na ako sa'yo. Nag-mature ka naman na. Marami ka nang natutunan habang tumatanda kaya sana this time, dapat sure ka na sa mga pinagagagawa mo, okay? Huwag mo na akong alalahanin, alam ko tong ginagawa ko. Hindi na ako yung Eliana noon na walang kasiguruhan sa buhay. Mabuti kung ganun.
Enjoy sa movie marathon yung dalawa. Sira ulo. Papadudot nung nagsimulang mag-aral si Sofia, ay ipinasok namin siya sa isang private preschool na pinamamahalaan ng church namin. Gusto ko kasi na habang bata pa si Sofia ay matutunan na nito ang mga aral sa Biblia at makilala na niya ang Diyos. Pumayag naman si Eliana sa gusto ko, Papa Dudut. Maganda ang paaralan na yon dahil doon din ako nagtapos ng nursery at kindergarten. Noong mga panahon na yon ay nakahanap na rin si Eliana ng panibagong pag-ibig. Sa pagdating ng bagong lalaki sa buhay niya ay medyo inilayo ko ang sarili ko sa kanya para hindi ako maging sagabal sa relasyon nilang dalawa, lalo na't may nakaraan kami ni Eliana. Ayoko na makaramdam sa akin ng threat ang boyfriend niya kaya nag-set kami ng boundary bilang mga magulang ni Sofia. Matapos ang 2 taong relasyon nila ay pinakasalan ni Eliana ang boyfriend niya na si Harold. Sa pagkakataong yon ay biglang nagkaroon ng 2 ama si Sofia. Isang bagay yon na hindi ko napaghandaan, Papa Dudut. Aaminin ko na ako yung na-threaten dahil sa pagdating ni Harold sa buhay ng anak ko. Ako ang biological dad ni Sofia pero si Harold naman ang stepfather niya na lagi niyang nakakasama. Doon ako naiinggit dahil simula nung dumating si Harold ay naging magulo na ang setup namin. May pagkakataon noon na hindi na nasusunod ang schedule namin ni Eliana dahil tuwing weekends na dapat ay nasa akin si Sofia ay lagi silang nasa labas para daw magkaroon sila ng family bonding. Biglang feeling ko ay na-left out ako, Papa Dudut, at pakiramdam ko ay naitsapwera na lamang ako sa buhay ng anak ko. Kaya naman bago pa lumala ang lahat ay kinausap ko si Eliana tungkol sa problema ko, Papa Dudut. Sandro? Anong ginagawa mo rito? Hindi mo ba na-receive yung message ko? Anong message? Wala akong natatanggap na message. Sabado ngayon, nandito ako para kunin si Sofia. Hala, nag-message ako sa iyo kagabi. Nagpaalam ako na lalabas kami nila Harold ngayon at isasama namin si Sofia. Ano? Sa akin siya dapat ngayon ah. Nag-promise kasi kami na dadalhin namin siya sa theme park kasi maganda yung grades niya. Eliana naman, 2 araw na nga lang ang meron ako sa anak ko, babawasan niyo pa? Sorry na, sinabihan naman kita kagabi. Akala ko okay lang kasi hindi ka nag-reply. Hindi ako nag-reply kasi wala nga ako na-receive na message. Ano ba naman yan, Eliana? Pasensya na talaga. Hindi pwede yan. Kukunin ko ang anak ko. Nasaan na siya? Sandali lang. Ganito na lang, sa Lunes, Sunday tsaka Monday sa'yo titira si Sofia. Okay lang ba yon? Hindi okay yun. May trabaho ako sa Lunes. Sinong titingin sa bata? Tsaka may klase siya. Sabado at Linggo ang napag-usapan natin. Kaya yun ang dapat na masunod. Ilabas mo na si Sofia. Huwag ka namang selfish, Sandro. Inaabangan ni Sofia tong araw na to eh. Excited na nga siyang umalis. Huwag ka namang killjoy. Ako pa ngayon yung killjoy? Ikaw tong hindi sumusunod sa usapan natin? Ibibigay ko na nga siya sa'yo sa Lunes eh. Ayaw mo ba yun? Pati Martes na rin kung gusto mo. So ganito na ngayon ang sistema natin. Wala nang schedule. Kung kailan mo gustong kunin yung bata, kukunin mo na lang basta. Okay, sige. Oo, mali ko na hindi ko sinabi sa'yo to ng mas maaga. Sorry. Pero pagbigyan mo na yung bata kahit ngayon lang. Sige na, kunin niyo na si Sofia. Pero hindi ako aalis dito hanggat hindi natin to naaayos. Naaayos ang alin? Ito, kada may ganap kayo, ako na lang lagi yung mag-a-adjust. Hindi pwede yun. Ako na nga yung limitado ang oras dito kasama yung anak ko. Ako pagugulangan nyo? O sige,
Ganito na lang, MWF sa akin si Sofia tapos TTHS sa'yo naman siya. Paano yung linggo? Siyempre sa akin siya, ako yung nanay eh. At bakit naman sa'yo? Aangal ka pa ba? Mas dumami na nga yung araw mo kasama si Sofia. Dati Sabado, Linggo lang. Ngayon Martes, Huwebes at Sabado ka na. Choosy ka pa? Hati tayo sa linggo. La, seryoso? Ayaw mo pa ipabigay? Tumatanda na si Sofia. Gusto kong makasama ang anak ko bago siya maging cold na teenager. O sige, total manggagaling siya sa'yo ng Sabado, sa'yo na rin yung Linggo ng umaga. Akin yung Linggo ng gabi hanggang Lunes. Ayos na ba yon? Yan, dapat ganyan, para fair. Ang dami mong alam. Ano, okay na? Pwede na namin kunin si Sofia ngayon. Oo, okay na. Mag-ingat kayo sa pupuntahan nyo. Ingat ka rin pa uwi. Teka, sandali lang. Ano? Kailan magsisimula yung bagong schedule natin? Ano? Pati ba naman yan? Next week. Okay? Goods na ba? Mabuti na yung sigurado. Okay na ako sa next week. Sige na, paliliguan ko pa si Sofia. Sandali! Ano na naman, Sandro? Sinasayang mo oras ko eh. Magpapakita lang ako saglit sa anak ko. Galit agad? Nandito na ako. Alangan namang di ko siya kumustahin. Halika na, pumasok ka na. Kumain ka na ba? Hindi pa nga eh. Sumabay ka na rin sa amin. Magkaibang-magkaiba ang parenting style namin ni Harold Papadudut. Kung ako ay masyadong protective sa anak ko, si Harold naman ay ibang estilo nito pagdating sa pag-aalaga kay Sofia. Hinahayaan lang niya ang bata na maging curious sa mga bagay-bagay kahit na minsan ay napapahamak niya ito. Minsan ay ipinipilit din niyang matuto ang bata sa mga bagay na hindi naman interesado ang anak ko. Katulad na lamang noong binilhan niya ito ng bike para daw matutunan nitong magbisikleta. Okay lang naman sana yon para sa akin, Papadudot, pero ang ginawa ni Harold ay tinanggal nito kaagad ang training wheels ng bike para daw mas mabilis matuto si Sofia. Ang ending ay nabunggu siya ng isa sa mga batang kalaro niya na nagbabike din. Natumba ang bata at na-dislocate ang braso nito. Agad naman siyang naitakbo sa ospital at mabilis na naayos ang problema, pero bilang isang ama ay hindi ko nagustuhan ang mga nangyari. Ang nakakainis pa, Papadudot, ay tuwing ino-open ko kay Eliana ang mga bagay na napapansin ko ay nagagalit siya sa akin. Mas kinakampihan niya ang asawa niya na naiintindihan ko naman, kaso nga lang ay hindi man lang niya buksan ang isipan niya para maintindihan din ito kung ano ang pinupunto ko. Hanggat maaari ay ayoko sanang mag-away kami ni Eliana dahil hindi na nga maganda para kay Sofia na hiwalay ang magulang niya. Mas lalong hindi maganda na magkaaway pa kami. Kaya mas nilawakan ko na lamang ang pag-iisip ko, Papadudot, para mas maayos ang maging pag-uusap namin ni na Eliana at Harold. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, as expected ay mas pinaboran pa rin ni Eliana ang asawa niya kahit na may point naman ako sa pinaglalaban ko. Ayon sa kanya ay mas maganda raw na habang bata pa ay matuto na sa maraming bagay si Sofia para sa paglaki nito ay hindi siya mabigla. Hindi raw dapat siya bine-baby. Kailangan niyang madapa para matutong bumangon na mag-isa. Pero para sa akin naman, Papadudot, ay hindi magandang estilo yon ng pagpapalaki sa bata. Dapat ay hayaan natin silang kusang matuto sa mga bagay kung saan sila interesado. Mas maganda na panahon mismo ang magbigay aral sa bata kesa ipinagpipilitan natin sa kanila ang bagay na hindi naman nila gusto. Katulad na lamang sa pagbabike. Hindi mahilig sa labas si Sofia. Mas gusto niyang manatili sa loob ng bahay para maglaro, magbasa o magdrawing. Ang naging rason ni Eliana kung bakit pinipilit niyang lumabas si Sofia ay para lumakas daw ang resistensya nito. Kailangan niyang madungisan at masugatan para mas lumakas ang pangangatawan nito. Mas maganda rin daw yon para magkaroon siya ng kaibigan. Isa pa ay mahaba-haba ang bakasyon nila.
Kaya sa halip na nasa loob ng bahay at babad sa cellphone ay ginagawa nila ito ng paraan para makapaglaro siya sa labas. Doon ako nagkaroon ng isang magandang ideya. Total ay bakasyon naman ay naisip kong i-enroll si Safia sa Vacation Church School or VCS ng aming church, Papa Dudut. Kahit papaano ay pinagbigyan naman nila ako sa hiling kong ipasok si Safia sa VCS. Hello, magandang umaga po. Magandang umaga rin. Dito ba yung VCS? Vacation Church School? Opo sir, dito po. Ilang taon na po ba si baby girl? 9 years old. Ah, dito nga. 8 years old and up. Ako ang magiging teacher nila. 7 pababa naman, dun sila sa kabilang classroom kasama si Teacher Loida. Ah, baby girl, pasok ka na sa loob para makilala mo mga classmate mo. Oh, pasok ka na raw, Safia. Huwag makulit, okay? Oh, tingnan mo. Di man lang marunong magpaalam. Mga bata talaga ngayon. Excited lang po siguro. Ikaw yung magiging teacher nila? Yes po, ako nga po. Pakibantayan na lang siya ha. Tahimik lang yan karaniwan pero kapag nakahanap ng makulit na kalaro, lumalabas din yung pagkamakulit niya. Huwag kang matakot na pagalitan siya kapag nagkataon. Sige po, wag po kayong mag-alala. Safe po sila rito. Ano nga ulit pangalan mo? Michi po. Ako naman si Sandro. Nice to meet you po. Preschool teacher ka rin ba dito? Parang ngayon lang kita nakita. Nag-aral kasi dati dito si Safia. Kaya kilala ko na yung mga teachers dito. Si Teacher Loida, nursery teacher yun ni Safia. Opo, bago lang. Pero matagal na rin akong teacher. Sa ibang church nga lang. Ah, so same religion ba tayo? Parang gano'n na nga po. Baka kilala niyo po yung father ko. Pastor po siya. Siya actually yung bagong papalit dito. Magpapalit na naman ba ng pastor? Opo, next month. Anong pangalan ng father mo? Pastor June. Baka po kilala niyo siya. Si Pastor Jun yung mestizo na matangkad? Tama ba? Siya nga po. Tatay ko siya. Oo, naaalala ko na siya. Naging pastor na siya dati rito eh. Bata pa ako nun sa pagkakaalala ko. Ah, oo. Naging pastor na siya dati dito. Baka nga nagkasabay na tayo sa church service nun eh. Pero nadestino din agad si Papa sa ibang church kaya parang 2 taon lang yata siya rito dati. Oh, I see. Tapos ngayon, babalik na ulit siya rito. Oo, by next month. Tapos ako naman, lilipat na rin dito. Dito na rin ako magtuturo ng preschool. Mabuti naman, para may bagong mukha dito sa church natin. Pero napaaga yata yung paglipat mo. Nag-volunteer talaga ako rito kasi naka-maternity leave pala yung kasama ni Teacher Loida. Wala siyang kasama kaya hinugot ako mula sa amin para samahan siya rito. Oo, malapit na kasi yata ang mga anak si Teacher Alice. Dadalawa lang kasi silang teacher dito eh. Compared sa ibang lugar, maliit lang kasi yung school dito. Kaya konti lang din ang nag-e-enroll. Kaya nga po, pero parang next year plano nilang palawakin pa tong school para mas maraming ma-accommodate na bata. Talaga ba? Mabuti naman kung ganun. Plano pa lang naman yata pero hindi ko sure, narinig ko lang sa papa ko. Sana matuloy kung sakali. Sana nga po. O paano po yan, mauna na po ako sa loob ha, inaantay na ako ng mga bata. O sige, babalik na lang ako kapag uwian na. Ano ulit oras matatapos? Mga 11:30 pwede nyo nang sunduin yung mga bata. Okay, got it. Sige, nice meeting you ulit. Ingat po kayo. Papadudot nakapagtapos si Michi sa kursong Bachelor of Elementary Education, major in Preschool Education. Simula noon ay isa na siya sa mga naging teacher ng preschool na ipinatayo ng church namin. Maraming branch ang church namin, Papadudot, at sa bawat church ay may sarili silang preschool. Galing pa sa ibang lugar si Michi pero magkapareho kami ng religion. May isa siyang kapatid na lalaki na nagtatrabaho naman bilang marino. Malit na babae lamang siya, sweet siya at mahiyain. May pagkakahawig siya kay Shaira Diaz na laging mapungay ang mga mata. Siyang naging teacher ni Safia sa isang linggong VCS nila. Sobrang saya ng anak ko noon dahil muli niyang
nakita ang mga dati niyang kaklase at nagkaroon pa siya ng mga bagong kaibigan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay nagkaroon siya ng pagkakataong aralin ang mga istorya sa Biblia. Yun ang goal ng Vacation Church School, Papa Dudut. Ginagawa ito taon-taon para mapagpatibay ang pananampalataya ng mga bata sa Panginoon. Maliban doon ay naghihinang din ito ng creativity nila dahil binibigyan sila ng sapat na panahon para sa creative skills nila. Half day lang ang VCS mula sa bahay nila Eliana ay sinusundo ko si Sofia ng alas 7 ng umaga para dalhin sa church namin at saka ko siya binabalikan kapag lunch break ko na sa trabaho. Kasabay ng isang linggong pag-aaral ni Sofia sa mga salita ng Diyos ay nagkaroon naman ako ng pagkakataong makilala ang teacher niyang si Michi, Papa Dudut. Michi! Oh, Sandro, nandiyan ka na pala. Nasa loob si Sofia, nakikipaglaro pa sa mga classmate niya. Sandali, tatawagin ko lang Huwag siya. na muna. Hayaan mo na muna siyang makipaglaro. Total, last day na nila ngayon. Ah, okay, sige. Ay, nakakalungkot kasi last day na ngayon ng VCS. Isang linggo lang kaming nagkasama ng mga bata pero napamahal na agad sila sa akin. Mamimiss ko sila. Pero may graduation pa naman sila bukas, di ba? Oo, pagkatapos ng church service, graduation nila ang kasunod. May isang araw pa para makabanding mo sila. Oo nga. Tsaka magkakaroon din pala ng lunch dito after. May mga parents kasi na nag-donate ng pagkain. Dito na kayo mag-lunch ni Sofia bukas. Talaga? Oo, may isang nag-offer ng pagkain tapos naging domino effect na. Nag-pledge na rin yung iba. Parang susobra na nga yata yung pagkain eh. Kaya dito na kayo kumain para mas marami, mas masaya. Nako, nakakahiya. Wala man lang akong maibigay na pagkain. Tulungan mo na lang ako mag-prepare after ng graduation. Total pareho naman tayo nga attend ng church service eh. O sige, ganun na lang para may ambag ako. Kumusta na nga pala yung nabanggit mo sa akin last time? Last time? Ano yun? Yung sinasabi mo na problema mo sa asawa ng mama ni Sofia? Harold? Yun yata ang pangalan niya sa pagkakatanda ko? Ah, yun ba? Wala namang problema kina Eliana at Harold. Actually, ako yung problema. Bakit mo naman nasabi? Hindi ko kasi maiwasang ma-left out sa buhay ng anak ko eh. Alam mo yung FOMO? FOMO? Ano yun? Yung fear of missing out. Kina Eliana kasi, may mommy at daddy na si Sofia doon. Kumbaga, kompleto na silang pamilya. Out of the picture na ako. Para bang kahit mawala ako, okay lang kasi may tatayo namang ama kay Sofia kapag nagkataon. Yun ang problema ko ngayon. Hindi naman dapat pinoproblema yan. Kahit may asawa na yung mami ni Sofia, ikaw pa rin naman ang tatay niya. Tsaka isa pa, hindi ka naman katulad ng ibang tatay na basta na lang tinatakasan yung responsibilidad nila sa mga anak nila. Ikaw, never mong iniwan si Sofia kahit nahiwalay na kayo ni Eliana. Never kang mawawala sa buhay ng anak mo kasi nagpakaama ka sa kanya. Basta, wala naman talagang dapat ikatreten pero ewan kung bakit natetreten ako kay Harold. Para bang nag-aagawan na kasi kami sa atensyon ni Sofia. Hindi ka talaga dapat ma-threaten kasi nagagawa mo naman ng maayos yung role bilang ama ni Sofia eh. Sa katunayan, nung nag-drawing kami ng family portrait nung nakaraan, dalawa kayo ni Harold na dinrawing ni Sofia. Ibig lang sabihin nun, kahit may stepfather na siya, hindi ka pa rin nawawala sa puso't isip ng anak mo. Naiinggit lang siguro ako kasi mas nabibigyan nila si Sofia ng mas maayos at buo na pamilya. Kaya mo rin namang ibigay yun kay Sofia eh. Ha? Paano? Anong paano? Ginagawa mo na mismo yung sinasabi ko. Nagiging mabuti kang tatay para sa anak mo. Dun pa lang, napaparamdam mo na kay Sofia kung paano magkaroon ng maayos na pamilya. Alam mo, Sandro, wag mong ituring na karibal si Harold. Pareho nyo namang mahal si Sofia eh. Pareho kayo nakapakanan ng bata ang hangad. Siguro magkaiba lang kayo ng style ng pag-aalaga pero at the end of the day, iisa lang ang goal nyo at yun ay mapalaki ng maayos si Sofia.
Sa bagay, tama ka naman. Swerte nga si Sofia kasi hindi lang 2 kundi 3 magulang niya. Mga magulang na handang gawin ang lahat para sa kanya. At soon, kapag nakahanap ka na ng babaeng pakakasalan mo balang araw, hindi lang 3 kundi 4 na ang tatayong magulang nung bata. 2 ama at 2 ina. Papa Dudut, hindi nagtagal ay nagkatotoo nga ang mga sinabi sa akin ni Michi at naging 4 ang mga magulang ni Sofia. Maliban sa amin ni Eliana na biological parents nito ay nagkaroon din siya ng mga step-parents, si Harold at saka walang iba kundi si Michi. Kung paano kami nagkatuluyan ni Michi ay nagsimula ang lahat nung natapos ang VCS nila ni Sofia. Nagkaroon na kami noon ng bagong pastor sa church namin at eto nga ang tatay ni Michi. Dahil doon ay mas naging close pa kaming 2 ni Michi at mas tumibay ang pagsasama namin dahil sabay kaming nagsisilbi sa church namin. Sa mga sumunod na buwan ay unti-unti na akong na-develop ang feelings ko para sa kanya hanggang sa sinubukan ko siyang ligawan. Nagkaroon kami ng 3 taong relasyon bago namin naisipang magpakasal na. Makalipas ang 1 taon ay nagkaroon kami ng sariling anak. Papa Dudut, 13 years old na ngayon si Sofia at may 3 na siyang nakababatang kapatid. Ang anak namin ni Michi na si Miggy at ang 2 anak naman ni Eliana at Harold. Sa tulong ni Michi ay unti-unti ko ring natanggap na hindi ko kontrol ang buhay ni Sofia. Ganon din na hindi ko kontrol ang pagpapalaki sa kanya ng iba pa niyang mga magulang. Ang ginawa ko na lamang ay mas nilawakan ko pa ang pag-iisip ko at sinubukang makipagtulungan kina Eliana at Harold para maipagpatuloy namin ang maayos na pagpapalaki kay Sofia. Dito na po nagtatapos ang aking kwento, Papa Dudut. To God be the glory, ang inyong forever kapuso at kabarangay, Sandro. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Forever.